Patakbong tinungo ni Helga ang mansyon kung saan na balang naglalabada ang kanyang ina. Umahagulgol siya malayo pa lamang kaya napatayo ang kanyang ina. Saka siya sinalubong. Hini-hini lang Helga, baka madulas ka pa. Nanay, hinalikan ako ni Argos. Nang sabi ko sa kanya kailangan niya akong pakasalan dahil mabubuntis ako sa ginawa niya. Napakunutan noon ang ginang nang marinig yon. Sinong Argos naman ba yan? Kaibigan ko dyan sa puno ng balete, naglalaro lang kami eh. Diyos ko anak, huwag mo naman akong binibiro ng ganyan. Naninindig ang balahibo ko sa batok eh. Hindi kita binibiro, Nay, hinalikan talaga niya ako. Paano to, bata pa ako, mabubuntis na ako agad. Paano na ang mga pangarap ko sa buhay? Tumahimik ka nga Helga ha. Walang nabubuntis sa halik. Ang ibig kong sabihin ay huwag mo akong biruin sa Argos na yan. Walang Argos na nakatira rito sa asyenda. Ang apo ni Don Hermano ay nasa Amerika nakatira at Liam ang pangalan, hindi Argos. Meron po, Nay, nasa balete. Magiging asawa ko na po ba siya? Ay naku Helga, kinikilabutan ako sa iyong bata ka. Tumahimik ka na nga, kanina ka pa. Walang nag-aasawa sa ganyang edad. Saka walang mabubuntis sa halik. Higit sa lahat walang Argos. 2 linggo kaming hindi nagkabati ni Argos, Sir Joseph, dahil sa ginawa niyang pagnanakaw ng halik sa akin. 12 anyos ako noon at inosente sa mga bagay-bagay. Basta sabi sa akin dati ng lola, huwag daw akong papahalik dahil kapag nahalikan na ako, tiyak na mabubuntis na ako sa susunod. Ilang araw akong sinuyo ni Argos dahil nagtatampo ko sa kanya, ngunit wala din akong ibang kalaro sa asyenda tuwing walang pasok, kaya hindi ko rin siya natiis pa. Malungkot siyang lumapit sa akin isang araw. Akala ko hindi mo na ako kakausapin. Huwag mo nang uulitin ha, hindi magandang magnakaw ng halik. Sabi noon ni Lola, saka natatakot sa'yo si Nanay. Bakit ba? Wala raw Argos dito sa asyenda eh, sino ka? Pangako hindi na mauulit. Saka sana tayo lang ang nakakaalam ng tungkol sa akin kasi hindi lahat ng tao ay makakahalubilo ng katulad ko. Si nanay mo, kahit minsan hindi pa nakakakita ng kagaya ko. Halika, sumama ka sa akin. Saan mo naman ako dadalhin? Sa aming mundo, ipapakilala kita sa aking mga magulang. Noong una'y nag-aalangan ako sumama, Sir Joseph. Pero sa utak ko'y malikot na iniimay ang magandang tanawin sa kanilang mundo. Kaya sumama na rin ako sa kanila. Pumayag ako sa kanyang gusto dahil na rin sa kuryosidad. Nakapagtataka pero kakaiba ang karanasang yon. Hinawakan lamang niya ang puno ng balete at pagkatapos ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok kami doon at hindi man lamang sumagi sa aking isipan noon ang pagtataka at pag-aalinlangan. Sumunod akong pumasok sa kanya at sobrang nakakamangha ang lahat, Sir Joseph. Gawa sa ginto halos lahat ng parte ng bahay. Maging ang mga kagamitan na makikita sa paligid. Napakalinis at napakalaki. Mas malaki pa yun sa mansyon ni Don Hermano. Magarang gamit na gawa sa mga mamahaling bato at ginto ang madalas makikita sa loob ng kanilang mansyon. Ang ganda nitong mansyon, napakalaki at halos kumikinang lahat ng parte ng bahay. Simpleng bagay lang ang mga ginto rito. Mamaya pagbalik mo padadalhan kita. Ngumiti ako nang marinig yon. Talaga Argos, yayaman na kami pag nagkataon. Kaso hindi pwede, baka magalit si Nanay. Bakit naman magagalit? Ang iba nga gustong gusto ang marangyang buhay. Imposible naman kung ayaw ng iyong mga magulang na yumaman. Kasi sabi ni Nanay lahat ng bagay ay dapat paghirapan, hindi hinihingi. Bigay ko nga sa'yo, kaibigan tayo hindi ba? Magagalit nga niya si Nanay. Huwag mo nang ipilit, ano ba? Ang kulit mo naman. Tumawa siya sa akin, Sir Joseph, pero halatang hindi masaya sa ginawa kong pagtanggi. Tunog ng piano ang malinaw ko naririnig habang palapit sa isang malawak na silid. Napakaganda ng tunog. Ang sarap sa tainga. Ang sarap naman sa tainga ng musika na yan. Sino ang tumutugtog ng piano? Ang galing naman niya. Ang inang Reyna yan.
Paborito niyang tinutugtog yung piano na yan at alam ko matutuwa siya kapag nakita ka niya. Isang reyna ang iyong inay, ibig sabihin isa kang prinsipe? Oo, halika, ipapakilala kita sa ina't ama. Nahihiya ako, hindi kaya sila magalit. Mabait ang ama't ina, kaya tiyak na magugustuhan ka nila. Sigurado ka ba? Baka mamaya magalit lang at hindi ako dapat narito. Oo nga, mababait sila. Halika na, pumasok na tayo. Hindi na niya ako papasok at nagpatianod na lamang ako. Medyo may kalakasan din siyang taglay. Siguro ngay dahil sa hindi siya ordinaryong tao lamang. Halika na. Nakasunod lang ako sa iyo, no? Tugon ko sa kanya nang lingunin niya akong muli, Sir Joseph. Bumungad sa amin ang napakaaliwalas na silid. Silid para sa musika at instrumento, malamang yon. Dahil napakaraming instrumentong naroon sa loob. Gawa lahat yun sa ginto at diamante, mga trompeta, obyo at iba pang mga instrumentong hinihipan. Saka mayroon ding violin at piano. Malugod niyang tinawag ang kanyang ina para ipakilala ko. Inang Reyna, nandito na ako. Kasama ko po ang aking kaibigan. Lumingon sa akin ang isang babaeng maladyosa sa ganda. Ang haba ng kanyang kulay gintong buhok, ang kumikinang niyang kulay gintong mga mata, ang malaporselanan niyang kutis, lahat iyon ay nakakahalina. Hindi ako nakakurap kaagad habang nakatitig sa mukha ng napakagandang reyna, ngunit napayakap ako ng aking sarili nang bigla itong sumimangot. Isang mortal ang sinasabi mong kaibigan? Opo, ina, isang mabait na mortal. Magandang araw po, mahal na Reyna. Alam mo na bang engkanto ang anak ko, ang aming lahi? Hindi po. Ay, opo pala, pero maayos naman po kaming Argos. Ina, alam kong tanggap ni Helga kahit na isa akong engkanto. Siya lang ang kalaro ko sa lugar nito, kaya wag mo naman siyang sungitan. Opo, kamahalan, hindi ako natatakot kay Argos kasi mabait siya sa akin. Mukhang mabait ka nga, nararamdaman ko yon. Saka nakikita ko sa paraan ng pananalita at kilos mo. Talaga po, maraming salamat po. Mga alipin, magsihanda kayo. Lumapit. Lumapit sa kanyang harapan ang tatlong babaeng nakaputing bestida at nakaapak ang mga paa sa sahig na marmol. Kayong tatlo, ihanda niyo ang piging. May malaking salo-salo ngayon. Masusunod, kamahalan. Gagawin namin agad. Ngayon din po, kamahalan. Pagkatapos sumagot ng tatlo, isa-isa na itong nagsialisan. Narinig mo, Helga, maghahanda ng maraming pagkain ng ina. Ibig sabihin nagustuhan ka niya. Salamat, Argos. Salamat, mahal na Reyna, sa mainit na pagtanggap. Nakita ko ang puso mo at nagpapasalamat ako dahil may isang mortal na itinuring na kaibigan ng aking anak. Dahil dyan ay ipaghahanda ka namin ng masarap na pagkain. Salamat po. Sir Joseph, doon ko lamang natikman ang kakaibang mga putahe. Subalit pinagbawalan nila akong kumain ng itim na kanin at mga putahe. Iyon ang kanilang pagkain at kapag nakain ko yon, hindi na raw ako makakabalik pa sa mundo ng mga tao. Lumipas ang maraming taon, nanatili ang pagkakaibigan namin ni Argos hanggang sa magkasakit ang ina at ako na ang pumalit sa kanyang trabaho sa mansyon. Isang araw ipinatawag ako nandun dahil may gusto itong sabihin. Darating bukas ang nag-iisang apo ko at tagapagmana ng asyenda. Ang gusto ko ikaw ang personal na mag-asikaso sa kanya. Kapag lalabas siya ng mansyon para mag-ikot-ikot ng asyenda, ikaw ang sasama. Kapag mapapahamak ang aking apo, ikaw ang mananagot. Malinaw ba yan sa'yo? Opo, Don Hermano, malinaw sa akin. Tataasan ko ang sahod mo kaya huwag kang mag-alala. Pagtiyagaan mo lamang ang apo kong yon dahil ako ang bahala sa buong pamilya mo. Maraming salamat po, Don Hermano. Walang anuman. Alam ko kasing mabait ka, Helga. Kinakabahan ako, Sir Joseph. Pakiramdam ko'y may kakaiba sa magiging alaga ko. Bakit malaking halaga ang inalok nandun?
Siguro'y sobrang tigas ng ulo ng apo nito. Mabilis na lumipas sa mga oras at araw. Parang kahapon lamang ako napagsabihan ng Don. Ngayon ay kaharap ko na ang aking magiging alaga. Nakasinlaki ng kalabaw ang katawan. Napakasungit ng pagmumuka. Hindi mo man lamang kakakitaan ng ngiti at animoy walang kaligayahan sa buhay. Nasa ilalim kami ng balete noon dahil gusto niyang tumambay doon. Iritable siyang nakatingin sa akin. Wala ka bang ibang alam na trabaho kundi buntutan ako? Marami naman po, kaso sabi ni Don Hermano, bantayan daw kita. Dahil pananagutan ko kapag may nangyari sa iyong hindi maganda. Tumawa lamang siya ng pagak, Sir Joseph. Pagkatapos ay sinamaan ako ng tingin. Hindi ako maliit na bata. Ikuha mo ako ng kape doon sa mansyon. Sa mansyon talaga? Ang layo, baka matuklaw ka ng kobra dito, mapapatay ako nandun. Huwag mo nga akong bigyan ng kung anong dahilan. Gusto ko ng kape kaya gawan mo ko at dalhin mo rito. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Paikot-ikot yon sa puno ng balete. Bigla pang kumidlat ng napakalakas. Bigla tuloy sumagi sa aking isipan ang kaibigang engkanto. Argus, kagagawan mo na naman ba to? Sinong Argus? Baliw ko na ba? Hindi ah. Umiling siya habang dismayadong nakatingin sa akin. Bumalik na tayo ng mansyon. Mas nakakatakot ka kapag gutom. Kumain ka na nga. Kumain na po ako kanina, sir. Hindi ako naniniwala kaya kumain ka. Ang gusto ko ay kumain ka maliwanag. Opo. Tugon ko na lamang dahil sa alam kong magagalit na naman siya kapag madami pa akong sasabihin. Ipagtimpla mo muna ako ng kape. Opo. Habang nagtitimpla ng kape, bigla ulit kumidlat ng napakalakas. Biglang dumilim ang langit at sa pagkakataong yon ay sumigabong ang napakalakas na kulog sa kalangitan. Nakakatakot yun, Sir Joseph, at alam kong may kakaiba sa pagkakagalit ng kalikasang yon. Madali akong lumapit kay Liam upang ibigay ang utos nito. Sir, heto na po ang kape ninyo. May bagyo ba? Bakit? Parang ang sama ng panahon bigla. Yan nga ho, sir. Parang wala naman pong napabalita. Maganda na sana ang modo niya, ngunit bigla na lamang sumimangot na naman, Sir Joseph. Bakit may gatas ang kape ko? Po, yan po kasi ang paborito ni Don Hermano. Langya naman, ibang panlasa ng lolo sa akin. Tanga ka ba? Pasensya na po, Sir Liam. Ipagtitimpla na lamang po kita muli. Akala ko kasi pareho kayo ng timpla. Umiiyak akong lumapit ngunit wala na. Sira na ang araw niya. Binato na niya sa akin ang hawak na tas at nabasag yon sa aking harapan. Huwag mo na akong ipagtimpla, wala na akong gana. Iyakap ko ang sarili, Sir Joseph. Iyon na lamang ang papel ko sa buhay niya. Parang tutang sisigaw-sigawan. Napayakap ako sa akin sarili dahil sa sunod-sunod na pagkidlat at pagkulog. Napatingala ako sa kalangitan. Alam kong ikaw yan, Argus. Galit ka rin ba sa lalaking yon? Isang maliit na ipo-ipo ang nabuo sa aking gilid ng mga sandaling yon, Sir Joseph. Unti-unti yung naging kulay ulap. Paikot-ikot hanggang sa humubog ang isang pamilyar na bulto. Si Argus yon at galit na galit ito. Malalim ang mga mata at halos nagbabaga sa galit habang kuyom ang mga kamay. Ayoko minananakit sa damdamin mo. At ayoko nakikita kami kinakatakutang iba. Hayaan mo na, Argus. Kasalanan ko naman, hindi kasi ako nagtanong. Saka ganun talaga sa mundo ng mga tao. Kapag alipin ay kailangan magpakumbaba. Bakit kasi hindi mo patanggapin ang mga regalong ginto na bigay ko sa inyo ng pamilya mo? May paninindigan ng pamilya ko, Argus. Ayaw namin ng madali ang yaman. Mas maganda kapag pinaghihirapan. Saka huwag mo kaming alalahanin dahil lumaki kami sanay sa hirap. Hindi na ba talaga magbabago ang isipan mo? Hindi na, kaya salamat na lang. Malungkot siyang napatitig sa akin. Tila ba dismayado ito.
pakalmahin mo na lamang ang inang kalikasan kung maaari. Alam kong kagagawan mo ito eh. Iniangat niya ang dalawang kamay at ipinikit ang mga mata. Makalipas ang ilang sandali ay biglang umaliwalas ang langit. Tumigil rin sa pagkulog at pagkidlat. Salamat Argus. Sabi na ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi ko may papangako maging kalmado, lalo na kung ikaw ang naaapi. Grabe ka naman, napagalitan lang ako ng kaunti. Normal lang sa amo ang nagagalit. Hindi normal sa akin yon. Ayoko sa lahat yung pinagagalitan ka. Ikaw talaga o siya na, sige na. Umalis ka na dahil napagkakamalan na naman akong baliw eh. Oras na makita nila ako may kinakausap na naman. Sige, paalam na sa ngayon. Umasa kang lagi ako nakabantay sa'yo. O wag na wag ka lamang niyang paglalapatan ng kamay dahil malaking gulo ang kanyang hanap. Nilamon ng usok ang katawan ng kaibigan kong binatang engkanto. Nang gabing yon, Sir Joseph, ay nakatulog akong pagod sa maghapong pag-iikot sa asyenda. Utos din ng doon na aralin ni Doc Liam ang mga pamamalakad sa asyenda dahil matanda na ito at gusto na nitong magpahinga. Sa kalagitnaan nga ng aking tulog ay bigla akong nanaginip. Dadalhin kita sa kaharian at gagawing prinsesa ng mga engkanto. Ayoko nang makita ka naghihirap sa mundong ito, aking prinsesa. Sambit ni Argos. Hindi pwede, magkaiba tayo ng katauhan Argus. Magkaibigan lang tayo, alalahanin mo yon. Akala ko mahal mo rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Biglang lumapit mula sa aming likuran si Liam. Nagtataka ito nang makita si Argus. Sino siya, Helga? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Boss Liam. Ako ang nobyo ni Helga at ayoko nang may sumisigaw at nagagalit sa kanya. Papaslangin ko sino mang mananakit sa aking nobya. Teritoryo ko ang asyendang ito. Isa ka lamang estranghero, kaya anong karapatan mo na takutin ako? Sumipon bigla ang malakas na hangin. Utang na loob Argus, umalis ka na. Narinig mo ba? Tinataboy ka na niya, kaya kung ako sa'yo umalis ka na lang. Aalis ako ngunit sisiguraduhin kong mapapaslang kita at maisasama si Helga sa aking kaharian. Ano bang sinasabi mo Argus? Biglang nagliwanag ang dalawang kamay ni Argos. Gumuhit ang liwanag ng kidlat at unti-unting lumalakas. Binato nito kay Liam ang enerhiyang yon. Mamamatay ka na! Sigaw pa ni Argos. Huwag naman Argus. Helga, tulong! Tulungan mo ako! Isang malakas na katokan nagpagising sa akin ng mga sandaling yon. Napagtanto kong panaginip lamang pala ang lahat. Helga, buksan mo ito, binabangungot ka yata. Ate Lilay, andyan na po. Binabangungot ka yata, bumangon ka na muna dyan. Agad akong bumangon at pinuntahan siya para mapagbuksan ng pinto. Ate Lilay, halika po. Pumasok ka muna, ang sama ng panaginip ko eh. Malamang Helga, pagod ka kasi natulog ka pa nang walang kain. Sinong hindi ba pangungutin yan? Siguro hindi ka pa nananalangin bago natulog ano? Tignan mo, naliligo ka na ng pawis. Oo nga, si Boss Liam po, kumain na po ba? Kaya nga ako andito kasi inutusan niya akong tawagin ka. Sumunod ka na ha, naghihintay na si Boss Liam sa kusina. Sige po ate, mauna na po ako. Agad akong lumabas at tinungo ang kusina kung saan naghihintay ang aking alaga. Nabungaran ko si Boss Liam na nakaupo sa harapan ng mesa, halatang nayayamot sa kakahintay sa akin. Pasensya na po Boss Liam, nakatulog po ako. Sinasahuran ka kaya magtrabaho ka ng maayos. Pasensya na po, napagod po ako kaya hindi ko na malaya na nakatulog ako. Tinitigan niya ako at nang tingnan ko siya'y bigla niyang iniwas ang kanyang tingin sa akin. Ano, tutunganga ka lang ba dyan? Ipagain mo ako dahil kanina pa ako nakatunganga rito. Opo sir. Nagmamadali siyang kumilos nang biglang sumipol ang napakalakas na hangin. Napatingin siya sa paligid dahil bigla ang muli yon. May sa demonyo kaya ata ano? Lagi na lamang kapag pinapagalitan kita sumasama agad ang panahon eh. Ang
Ang sakit mo naman po magsalita, Sir Liam. Mukha namang hindi ka nasasaktan. Katotohanan lang naman lahat ng sinasabi ko eh. Sa pagkakataong yun ay nagsimula na siyang mamantal at mangati, kaya napatitig ako sa kanyang balat. Kinakamot na rin niya ang kanyang pisngi at balikat, kaya naging alisto na ako. Ayos ka lang po ba, sir? Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Lumayo ka sa akin. Ngunit nagmatigas ako at kinapapa ang kanyang noo. Doon ko napagtanto na hindi lang pala pamamantal ng balat ang problema dahil inaapoy na rin siya ng lagnat. May lagnat ka po, sir. Kailangan mong dalhin sa doktor. Doktor ako. Kaya ko ang sarili ko. Kaya pwede ba umalis ka na? Hindi maaari. Sa akin ka binili ng Don. Kapag may masamang nangyari sa iyo, ako ang mananagot. Hindi ko sabi kailangan ng tulong mo. Bigla na lamang itong nagwala. Itinulak nito ang upuan niya. Kaya nabuwal siya kasama ng silya at lumikhayo ng ingay sa kusina. Bakit kailangan mo pa ako itulak? Bakit kaya mong manakit? Sobrang tigas ng puso mo. Gusto lang naman kitang alagaan. Ikaw kasi, ang tigas ng ulo mo. Sinabing ayos lang ako. Hindi siya umimik. Biglang may papalapit na mga paa kaya mabilis siyang inalalayan ni Liam. Helga, anong nangyari? Bakit ang ingay niyo ni Sir Liam? Tulak nito ang wheelchair ng matandang amo na si Don Hermano. Ayos lang po, Ate Lilay. Ngunit kumunot ang noon nito nang tingnan ng nabuwal na silya. Ano bang nangyari dito? Magtapat ka nga. Ayos ka lang ba talaga, Helga? Tanong naman ni Don Hermano. Opo, ayos lang po ako, Don Hermano. Bakit parang namamantal ang balat mo, Boss Liam? Tanong naman ni Lilay. Wala ito, hayaan niyo na ako. Inusisa ito ni Don Hermano at biglang nag-alala rin para sa apo. Anong wala? May nakain ka bang bawal sa'yo? Namamantal ka. Wala nga, Lolo. Hayaan niyo na ako dito, nagugutom ako. Sige na, Helga, ipaghain mo na ako. Anong wala ang laki-laki ng pamamantal mo. Pati mga mata mo ay sobrang pula. Huwag ka matigas ang ulo, Liam. Delikado yan. Kailangan mong maisugod sa ospital. Mamaya mawawala na to. Huwag mo na akong alalahanin pa, Lolo. Ngunit hindi mapalagay ang matanda. Kahit may katigasan ng ulo ng apo nito, ay nag-aalala at mahal nito ang binata at nag-iisang apo. May lagnat ba siya, Helga? Opo, Don Hermano, medyo mataas. Sabi niya ang tigas naman kasi ng ulo mo, Liam. Lolo, magpahinga na kayo. Doktor ako kaya hindi problema ang ganito. Simpleng karamdaman lamang ito. Iinom lang ako ng para sa lagnat at allergy mamaya. May baon naman ako eh. Sir Liam, hindi po normal ang dinaramdam mo. Baka mamaya mahirapan kang huminga dahil sa kumalat na sa buong katawan mo ang allergy. Tawagin mo nga ang driver, Lilay. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Opo, Don Hermano. Nagmadaling lumabas si Lilay upang utusan ng driver na ihanda ang kotse. Nagmadali ang driver kasama ko na isinugod sa ospital ang binata. Pagdating sa ospital ay agad tong inisikaso ng doktor at nurses. Kabado ako noon, Sir Joseph. Hindi ko maalala na may naipakain ako sa kanya ng mga pagkaing bawal sa kanya. Ang pagkakaalam ko'y itlog at carrots lamang ang allergy niya at wala naman siyang nakain na ganon. Ano ba yan? Kinakabahan ako. Bakit ba kasi ganitong trabaho pang napasok ko eh? Kausap ko sa sarili habang yakap-yakap ang sarili. Nang biglang tumampi sa aking balat ang malamig na hangin, tumingala ako habang sambit ang pangalan ng kaibigan. Ayos ka lang ba? Sabi na nandito ka rin. Sinundan mo ba ako? Sinamahan kita kaso hindi mo man lamang ako napansin. Natatakot ako, Argos. Baka kung ano mangyari kay Boss Liam, pati ako kay Don Hermano nito. Sa akin siya ibinilin kaya kapag may nangyaring masama sa kanya, pananagutan ko ang lahat ng yon. Hindi yan, bakit ba sa'yo isisisi gayong siya naman na nagpabaya? Sabi mo di ba doktor siya? Bakit hindi niya magagamot ang sarili niya? Palibasa, mayabang. Ang init ng dugo mo sa kanya. May atraso ba sa iyo ang tao? Sa akin wala pero sa iyo meron. Ayaw ko na lagi kanya sinisigawan. Ayan ka na naman. Hayaan mo na.
Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Sanay ako sa ganito. Ikaw, umuwi ka na at baka mamaya may makakita pa sa'yo rito. Maraming tao ang narito at ilan sa kanila'y may ikatlong mata. Bahala ka, ikaw rin. Mamaya na, saka na kita iiwan kapag nakapasok na kayo sa pribadong kwarto. Mamaya may ibang nilalang din ang pag-alagala rito. Bahala ka na nga, ang kulit mo rin eh. Pati ba naman dito nakabuntot ka pa rin sa akin? Hindi na siya nakuha sagutin nito nang biglang bumukas ang pintuan ng emergency room. Kayo po ba ang kasama ng pasyente? Opo, Doc. Kumusta po si Boss Liam? Wala na po bang pamamantal ng kanyang balat? Alam niyo, Binibini, espesyalista ako sa ganitong karamdaman at 1 dekada na ako sa larangang ito. Kaya alam kong hindi pa mamantal lamang o anumang uri ng allergies itong nasa pasyente. Normal din ang laboratorio niya kaya sobrang nakapagtataka ito. Ayaw ring makinig sa itinurok naming gamot sa kanya para sa allergy. Talaga po, wala bang sakit si Boss Liam, Doc? Imposible naman, inaapoy pa nga siya ng lagnat eh. Paano pala siya gagaling? Ano nang mangyayari sa kanya? Nasa ilalim pa siya ng obserbasyon, kaya nga kailangan may admit siya. Sige po, Doc, wala pong problema. Sige na, Binibini, puntahan niyo na lamang siya sa room 47. Salamat po, Doc. Bigla naman sumabat si Argos. Pupuntahan mo pa ba yung lalaking yon? Nandito ka pa rin pala. Ang buong akala ko lumisan ka na, Argos. Mamaya kapag nakapasok ka na sa loob, alis din ako. Bahala ka dyan, ang kulit mo. Gusto ko lang namang masigurong ligtas ka. Bakit ba ayaw mo na sa presensya ko? Hindi naman sa ganun, Argos. Basta kapag may nakakita sa yung iba, ay ewan ko na lang sa'yo. Wala yan, hindi nila ako makikita. Natatakot ka lang na may ibang magkagusto sa akin eh. Ikaw ang tigas talaga ng ulo mo, Argos. Umalis ka na nga, papasok na ako sa kwarto ni Boss Liam. Bumalik ka na sa tirahan mo at huwag ka na magpagala-gala pa. Mamaya na kapag nakapasok ka na talaga. Ikaw talaga, hanggang dyan ka na lang ha. Huwag ka nang pumasok pa rito, baka magising pa si Boss Liam at makita ka niya. Malay natin bukas din ang ikatlong mata ng taong yon. Sige, ingat ka. Hindi na yan magagalit pa sa'yo kasi hindi na makapagsalita. Paano mo nalaman? Basta lang, o siya, pumasok ka na, taalis na rin ako. Sige, ingat ka. Bigla na lamang siyang nilamon ng usok. Pagkatapos ay tuluyan nang naglaho sa aking paningin. Tila ba nasasanay na lamang din ako sa kahiwagaang nangyayari sa buhay ko. Dali-dali na akong pumasok para i-check ang aking boss. Kumusta ang pakiramdam mo, Sir Liam? Hindi ito tumugon. Nakasimangot lamang ito. Kaya ka pinaparusahan, sir, kasi ang sungit mo. Mantakin mo yan. Nakarate ka na, ang sungit mo pa rin. Sige, kung hindi ka umayos, baka hindi ka na rin gagaling. Ang kulit mo talaga no? Marunong ka naman pala matakot, sir eh. Nakakatuwa ka naman. Pero alam mo, naaawa din ako sa'yo. Ang kati siguro sa pakiramdam niyan. Nung minsan ngang madapuan ako ng higad at namantal, grabe na pangit ng pakiramdam ko eh. Yan pa kayang buong katawan mong namamantal. Hindi siya tumugon. Tahimik lamang siyang nakatingin sa akin at saktong may dumating na nurse. Magandang gabi po, ma'am. Magtuturok tayo ng antibiotics para sa kanyang pamamantal. Hindi kaya ng antihistamine lamang kaya kailangan ng antibiotic. May ganun po pala, nurse. Sige po, para gumaling na si boss. Agad nitong tinurukan ng binata at pagkatapos ay inanunsyo na nito na tapos na nitong magturok ng gamot. Pangatlong araw na niyang nakakumpine sa ospital ngunit parang walang pagbabago. Sir Joseph, parang hindi tumatalab ang gamot sa kanyang katawan. Kaya naman mas lalo akong nabahala hanggang sa muling nagparamdam sa akin si Argos. Tinakot mo naman ako, Argos. Bigla ka na lamang lumilitaw. Parang hindi ka pa nasanay sa akin ah. Nababahala kasi ako kay Boss Liam. Parang ayaw namang tumalab ng mga gamot sa kanya. Baka kung ano nang mangyari sa kanya, lagot ako nito. Gagaling na yan, huwag kang mag-alala. Paanong hindi ako mag-aalala? Pananagutan ko ano man ang mangyari sa kanya. Kaya sana gumaling na siya kaagad. Mangyayari yan. Oo nga pala,
Matagal na rin tayong hindi nakapamasyal. Gusto ka sanang makita ni Inang Reyna. Talaga? Namiss niya ako? Hayaan mo kapag magaling na si Sir Liam, dadalaw ako sa kanya. Ang tagal ko na palang hindi nakakapamasyal sa inyong mundo. Nakakamiss ang ambience ng lugar, ang katahimikan, ang pagiging luntian at malinis na lugar. Naku, kailan naman kaya? Gagaling na yan, magtiwala ka. Pagkagising niya mamaya, wala na yan. Sana lang Argus, nakakapagod na magbantay rito sa ospital. Maniwala ka, gagaling nga yan. Umungol ang binata kaya doon na muling nabaling ang aking atensyon. Sa wakas gising ka na, boss. Ano yun? Gutom ka na po ba, sir? Sino ang kausap mo? Huwag mo iliis ang tanong ko. Wala naman po, mag-isa lang po ako rito. Pinaglololoko mo ba ako? Narinig kitang may kausap. Huwag mo akong gawing tanga. Nanahimik lamang ako kaya mahina siyang napamura. Baliw ang babaeng ito. Ibili mo na lamang ako ng sopas, nagugutom ako. Sige po, sir. Wala talagang pagbabago ang ganitong tao, Helga. Napakasama rin ng ugali. Pilayan ko na lamang din kaya to. Tumahimik ka nga, hindi ka nakakatulong. Pabulong kong sinaway ang elementong kaibigan. Bilisan mo na, sabihin mo rin sa mga doktor na magaling na ako. Kaya gusto ko nang lumabas. Sigurado ka po ba, sir? Baka kasi hindi pa kayo maayos. Hindi ko kailangan ng suwestyon mo. Ako ang boss, kaya susundin mo lahat ng inuutos ko. Sige po, kung yan po ang gusto po ninyo. Nagmadali akong lumabas para sundin ang kanyang utos. Sa likod ko'y ang binatang engkanto na lagi nakabuntot sa akin at ayaw akong iwanan. Gusto mo ba iganti kita? Ano ka ba? Hayaan mo na nga yung tao. Irritable lamang yun dahil sa karamdaman. Kahit walang karamdaman, masungit talaga yung amo mo. Bakit ba lagi mo na lamang siyang pinagtatanggol? Hindi naman, ayoko lang ng gulo. Tatahimik din naman yan kapag hindi pinapatulan ng init ng ulo eh. Palibhasa, pareho kayo ng ugali, mga bugnutin. Kita mo to, dinamay pa ako. Yung amo mo lamang ang sira ulo, huwag mo akong idamay. Tumawa ko sa reaksyon niya. May nakasalubong kami na matandang lalaki habang nag-uusap at habang papunta sa kantina. Sa akin ito nakatitig ngunit hinayaan ko na lamang. Ngunit nilapitan pa rin niya ako. Ineng, maaari ba kitang makausap sandali? Bakit po, Lolo? May problema po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Sabihin niyo lang po. Magandang umaga sa iyo. Tanong lang, Ineng, alam mo ba na may kasama ka? Po, nakita niyo po ba siya? Bukas din po yung ikatlong mata niyo, Lolo. Ako nga pala si Lolo Hugo, isang albularyo kaya laging bukas ang aking ikatlong mata. Sinasabi ko sa iyo, Ineng, hindi magandang makipaglapit sa kanila. Sa una lamang mababait ang mga yan. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nila sa iyo, marami silang pananakot na gagawin. Ba't ang layo na ng lalaking yun? Hinahanap mo ba siya? Ayon, tumalsik sa malayo. Natatakot kasi sila sa akin. Alam kasi ng nilalang na yun na isa kong albularyo. Mainit din ang katawan nila sa langis na laging daladala ko. Mabait po si Argos, Lolo Hugo. Namaliho kayo ng pagkakakilala sa kanya. Matagal na ako sa mundong ito, Ineng. Matagal na ako niyang gagamot at sa dami ng mga karanasan ko tungkol sa mga engkanto. Sinasabi ko sa iyo, makikilala mo ang ugali niya kapag may mga bagay siyang hiniling at hindi mo kayang ibigay. O paano? Kailangan ko nang umalis. May pasyente rin kasi akong kailangang bisitahin. Hindi kaya ng doktor dahil gawa ng tao. Sige po, ingat po kayo, Lolo. Sinundan ko siya ng tingin na sandaling yon, Sir Joseph. Parang nanuot sa aking isipan ang kanyang mga sinasabi. Paano kung totoo? Ang matandang iyon ang nagbibigay sa akin ng bagong palaisipan. Ano bang kailangan ng matandang iyon? Wala. Tinatanong kung may kasama ako. Kasi magpapatulong sana, sinabi kong wala kaya ayun, umalis na. Nagmamadali rin kasi. Ganun ba? Oo, bakit nga pala bigla kang nawala? May tinignan lamang ako sa unahan. Ganun ba? O siya, sige halina.
Mamaya magagalit na naman si Sir Liam sa akin yan eh. Ma'am, ano pong bibilin nyo? Isang mangkok ng sopas, pakibalot na lang. Paano ka naman, hindi ka ba kakain? Wala akong gana, saka na. Hindi maganda yan sa'yo. Magkakasakit ka din sa ginagawa mo. OA naman, masyado pang maaga o saka wala akong gana kapag dito kakain sa ospital. Kaya nga sana makauwi na kami eh. Napansin naman ako ng mga tao ron. May problema po ba kayo sa akin? Sino pong kausap nyo, miss? Mapagkamalan talaga kayong baliw niyan. Nalipasan siguro ng gutom, miss, no? Delikado po yan. Parang tokos ko ng mental hospital. Tawa na ng marami. Mga wala kayong magawa sa buhay nyo. Ako nang bahala sa kanila, Helga. Argus, wag. Hinigop ng ipo-ipo, tinipon sa gitna ang mga nadadaanan nitong mga bagay-bagay. May sadyablo yata yung babaeng ito. Unti-unting lumalaki ang ipo-ipo. Nakakatakot. Ano ba, Argus? Tigilan mo na ito. Biglang natigil ang ipo-ipo. Bagsakan ng mga tao at gamit na hinihigop nito. Narito na po ang bayad. Akin na po yung sopas. Heto na po, ma'am. Natatakot ka ba? Ginawa ko yun para matakot sila sa'yo. Hindi pwedeng aapi-apihin ka lamang nila. Nag-iisip ka ba? Narinig mo ba yung sinasabi nila? Pagkakamalan akong baliw, demonyo at kung ano-ano pa. Masaya ka ba na binubuli ako? Mabuti pa bumalik ka na lamang sa mundo ninyo. Tinataboy mo na ako. Hindi sa ganun. Hindi kasi tayo pareho ng katauhan. Ako lamang ang nakakausap mo at nakakakita sa iyo kaya yung nakakakita sa akin na pagkakamalan akong baliw. Pakiusap, Argus, intindihin mo sana ang sitwasyon ko. Pasensya na, sa susunod na pagkakataon hindi na kita kakausapin sa maraming tao. Aayaan na kita at sasamahan lamang kita para alalayan at babantayan laban sa masasama. Salamat at naiintindihan mo. Pero ang nangyari kanina, nakaukit na sa isipan ng maraming nakakita sa akin. Tingin nila sa akin ay weirdo. Ako ang bahala. Babalik ako sa kantina. Iwawaglit ko sa alaala ng mga yun ang kaninang pangyayari. Sige, salamat. Umalis ka na rin. Pakiusap, hayaan mo na lamang ako sa amo ko. Sige, hanggang dito na lamang muna. Adios, Helga. Sir, heto na po ang sopas na order nyo. Salamat, pero bakit ang tagal mo? Pasensya na po. Puntahan ko lamang muna ang billing, sir, para makalabas na tayo rito. Mukhang magaling ka na nga. Wala na ang pamamantal ng balat mo. Wala na ring lagnat. Sana wala na rin yung pagiging masungit mo. Pabulong kong habol sa huli. Anong sabi mo? Sana, sir, maging mabait ka na sa akin. Yan po ang sabi ko. Sandali lang po, sir. Iwanan muna kita. Aasikasuhin ko ang paglabas mo. Akala ko naman ay magiging mabait na sa akin ang aking amo, Sir Joseph. Kasi pinapakitaan ko palagi ng kabutihan. Pero ganun pa rin. Tingin ko ngay mas naging masungit pa ito at lagi nanlilisik ang mga mata tuwing nakatitig ito sa akin. Pakiramdam ko ngay tutubuan na ako ng nervyos dahil sa kanyang pagiging masungit. Isang beses ay inutusan na naman niya ako. Pasigaw at nataong mayroon akong buwan ng dalaw. Kaya medyo madarama ng kaunti. Bakit bang init ng ulo mo sa akin, Sir Liam? Naging mabuti naman ako sa iyo. Sinunod ko naman lahat ng mga inutos mo sa akin. Ano pa bang dapat kong gawin? Kasama ba sa pasahod niyo ang laging lait-laitin ng pagkatao ko? Ang drama mo, kayong pare-pareho lang naman kayong mga babae. Mga manloloko. Manloloko? Kahit kailan, hindi pa ako naging kagaya sa sinasabi mo. Bakit? May pinautang ka ba sa akin na hindi ko nabayaran? Marunong ka rin maglaro ng pagiging inosente. Ang galing. Marami nga kayo ano. Ang kaibahan nga lamang hindi pa kita naaktuhan. Kaya pwede mo pang itanggi. Yung ex ko kasi huling-huli ko ang panloloko niya sa akin. Naaktuhan ko sila ng lalaki niya na naghahalikan sa mismong kwarto namin. Sabi niya kasamahan lamang sa trabaho. Ang galing naman. Ginawa pa akong bobo. Kaya pala ganyan ka. Ang saklap naman pala ng karanasan mo. Kaya ka pala ganyan lagi ka sungit. Ngayon naiintindihan na kita.
Huwag ka mag-alala dahil hanggat kaya kitang intindihin ay iintindihin pa kita. Hindi kita husgahan gaya ng ginawa mo sa akin. Nagulat ito at hindi nakaimik Sir Joseph. Agad akong nagpaalam. Tapos ko na lahat ng pinapagawa mo, sir. Pwede na sigurong mauna na ako. Sa likod lang po ako. Ano bang meron sa puno ng balete? Bakit madalas kang nakatambay dyan? Parang close tayo para ikwento ko sa'yo lahat ano. Natamimi ito kaya walang paalam ko itong iniwan. Pagdating sa ilalim ng punong balete ay si Argos agad ang hinanap ko. Argos, nasan ka? Umiiyak ka na naman. Alam mo namang ayoko nakikita kang umiiyak. Ano, pinagalitan ka na naman ba ng boss mo? Hayaan mo na siya, may pinagdadaanan lang yung tao. Sobra kasi ang bait mo kaya inaabuso ka na. Isama mo na lamang ako sa mundo nyo. Namimiss ko na rin ang inyong mundo. Doon mawawala ang problema at sakit ng aking kalooban. Oo naman, ngayon din Helga. Nilamon kami ng puting usok. Makalipas ang ilang sandali ay naroon na kami sa kabilang mundo. Muli ko nalalanghap ang sariwang hangin na animoy nasa gitna ko ng isang isla. Sir Joseph, ganoong ambience ang nakakawala ng stress. Tipong isang ihip lamang ng hangin ay natataboy na agad ang mabibigat na karga ng iyong isip at damdamin. Gusto mo bang dumiretso muna tayo kila ina at ama? Pwede naman. Matagal na rin buhat noong makapunta ako rito. Namiss ko na rin ang inihaw na ibon. Kakaibang sarap ang karne yun eh. Ayun lang ba? Simpleng kahilingan lang yan, halika. Tiyak na matutuwa ka kapag nalaman nilang narito kang muli. Hindi ko man lamang naramdaman na nasa loob na kami ng kaharian, Sir Joseph. Parang sa isang iglap lamang naroon na kami sa loob ng trono ng kanyang ama't ina. Sobrang tuwa ni Reyna Tyronia nang makita niya ako. Akala ko hindi mo na kami dadalawin pa muli dito. Kumusta po kayo, kamahalan? Namiss ko po kayo. Ang tagal ko ngang hindi nakadalaw dito dahil sa aking trabaho eh. Ayos lang. Ang mahalaga eh, andito ka ngayon. Halika, gusto kitang isama sa paborito kong puntahan. Doon ay kitang-kita ang buong kaharian. Talaga po? Sige po, mahal na Reyna, sasama po ako. Tiyak ako magugustuhan mo ang aking sasabihin, Helga. Ano kaya yun? Parang nakakatakot na nakapananabik. Mamaya na, basta pag-isipan mo. Hindi ko naman ipipilit pero depende. Sa isang kisap matay biglang nag-teleport kami ng Reyna, Sir Joseph. Nagulat ako pagdating namin sa lugar na yon. Tila hindi ka panipaniwala. Paano tayo nakarating dito? Naglakbay tayo sa ating isipan, kaya narito na tayo. Ang galing, saka ang ganda rito. Totoo nga, kitang-kita ang napakagandang kaharian dito. Mga kastilyo at mga alagang dragon na nagliliparan sa itaas ng kaharian. Lahat ng yan ay magiging sa inyo ni Prinsipe Argos kapag pumayag ka na may kasal sa kanya. Po? Oo, Helga. Ikaw ang gusto kong maging bagong reyna ng kaharian ng Trohania. Pero isa po akong tao. Hindi po ako karapat-dapat sa katayuang gusto nyo para sa akin. Alam ko nagulat ka lang. Pwede mo naman pag-isipan gaya ng sabi ko. Salamat po, mahal na Reyna. Mukhang nabigla nga kita pero matagal na kasi nang ipinagtapat ni Argos sa amin ng kanyang ama ang kanyang tunay na damdamin para sa iyo. Mahal namin ang nag-iisang anak namin na yun kaya lahat ay ibibigay namin para sa kaligayahan niya. Sinabi po yun ni Argos? Oo, at walang hiling ang aming anak na hindi namin ibibigay. Nag-iisa lamang siya kaya lahat ng ikaliligaya niya ay handa kaming ibigay sa kanya. Kaya sana'y pag-isipan mong mabuti ang aking iniaalok sa iyo, Helga. Matapos ang aking mahabang oras na pamamasyal sa kaharian ng mga immortal, bigla ko naisipan na bumalik sa mundo ng mga tao. Tiyak akong hinahanap na ako ng aking boss. Akala ko'y sandali lamang ako mawawala sa mundo ng mga tao, Sir Joseph. Ang hindi ko alam ay ilang araw na silang nag-aalala para sa akin. Akala ko hindi ka na magigising pa, Helga.
Araw-araw kong sinisisi ang aking sarili dahil sa nangyari sa iyo. Ilang araw po? Sandali lang naman po ako namasyal. Nagawa mo pang magbiro, 3 araw kang tulog at sa ilalim ng balete kita natagpuang walang malay. Sigurado po kayo, sir? Oo nga, kaya wag mo nang uulitin pa ito, pangako, magiging mabait na ako sa iyo. Talaga lang, sir, ha? Pangako mo yan. Oo nga, kaya sana hindi magbabago ang pagiging mabait mo sa akin. Patawarin mo ako, Helga. Nadala lamang ako sa galit ko sa mga babae. Minsan na kasi akong naloko ng babae kaya galit na ako sa mga kagaya nyo. Pasensya na kung lahat ay nadamay. Ayos lang po, hindi ka naman magiging apektado kung hindi mo ginagawa. Masaya ako dahil sa wakas, inilabas mo rin ang tunay mong ugali. Alam kong mabait ka, nakikita ko sa mga mata mo. Napakabait mo rin kaya ang laki ng pagsisisi ko sa naging pagtrato ko sa iyo noon. Sus, wala yun. Bukod sa matigas ang puso ko, malawak ang pangunawa ko sa buhay. Batay sa mga kilos at ugali mo nun, alam kong may pinagdaraanan ka at alam kong sa likod ng galit na yun ay may mabuti kang puso. Para ka naman psychologist na doktor niyan. High school lang nga natapos ko, ngunit bukod sa mataas ang pangunawa ko, mataas rin ang instinct ko at mahilig ako magbasa ng libro sa loob ng library noon ni Don Hermano. Madalas kong binabasa yung Book of Psycho, kaya siguro mataas ang instinct ko. Alam mo, sayang ka. Gusto mo bang mag-aral? Naku po, ayokong maging doktor sa utak, Sir Liam. Nakahiligan ko lang talaga magbasa pero hindi ako nangarap ng ganoong propesyon. Ano bang gusto mo? Agriculture po. Gusto kong maging crop scientist. Gusto kong aralin ang pag-iimbento ng mga kemikal na pupuksa sa mga namemeste sa mga pananim ng asyenda ni Don Hermano. Nakakatuwa ka naman. Sige, pag-aaralin kita. Talaga po, Sir Liam? Oo, sa darating na pasukan mag-enroll ka. Simula yun ang pagbabago ng trato ni Sir Liam sa akin. Maging ang kasama kong si Ate Lilay na nag-aalaga kay Don Hermano ay napansin ang pagbabagong yon ng binata. Sir Joseph, ipinagtapat din sa akin ni Liam na wala siyang balak na bumalik pa ng USA para maging doktor. Gagawa na lamang siya lagi ng libreng medical check-up sa mga karatig na probinsya at nayon. Magtatayo rin siya ng klinik malapit sa asyenda. Nakakatuwa naman si Sir Liam. Sobrang laki ng pinagbago simula nung matulog ka ng 3 araw at ayaw nang magising. Kahit ako hindi makapaniwala, Ate Lilay. Ang buong akala ko'y magiging kalbaryo na ng buhay ko si Sir. Magiging biyaya pa pala kasi ang sabi niya pag-aaralin niya ako ng kolehiyo. Talaga ba? Ang galing naman. Sige, mag-aral ka, Helga. Maganda yan sa'yo. Oo, Ate Lilay. Sayang ang oportunidad. Tama. O siya, maiwan na muna kita. Baka may kailangan na ang Don. Sige lang po, Ate Lilay. Nang maiwan ako mag-isa ni Ate Lilay, ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Naisip ko agad si Argos. At wala nang ang iba dahil siya nga ang bumungad sa aking harapan. Mukhang hindi ka na nagpupunta sa balete. Ayaw mo na yata akong makita. Argos, kumusta ka na? Nandito lang naman ako sa paligid nagmamasid. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Liam. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi, grabe ka naman. Naging mabait lang siya sa akin pero hindi mangyayaring magkagusto siya sa akin. Mayaman siya. Napakayaman. Samantalang ako'y sobrang hirap. Hindi mangyayaring magkagusto ang kagaya niya sa akin. Sana may pagkakataon pa tayong mamasyal muli sa kaharian. Lagi kang tinatanong ni Ina sa akin. Pasensya na, Argos. Saka na muna siguro. Helga, andyan ka ba? Narito po ako sa kusina, Sir Liam. Naghahain po ako ng iyong hapunan. Sige na, Argos, umalis ka na. May kausap ka ba? Wala po, Sir Liam. Pinaglalaroan yata ang utak ko. Ang bango na niluluto mo ah. Mas lalo akong ginutom. Sige po, umupo na po kayo, Sir. Ipaghain ko na po kayo habang mainit pa. Pwede mo ba akong samahan sa bayan bukas ng umaga? Pwede naman po. May bibitbitin po ba, Sir? Oo, mahalagang araw kasi bukas.
Ganun po ba? Sige po, walang problema. Halos hindi ko na nabigyan ng pansin si Argus dahil sa pagiging maayos ng pakikitungo ni Sir Liam sa akin. Simula rin na magkausap kami ni Reyna Tyronia at inalok niya ako ng yaman at kaharian. Kapalit ng pagpapakasal ko kay Argus ay nawalan na ako ng ganang humarap pa sa kanila. Hindi naman sila namimilit pero parang iba na lahat. Hindi ko kayang ipagpalit ang mundo ko sa mundo ng mga engkanto. Gaano man kayaman ang mundo nila. Kinabukasan ay maaga nga kaming nagpunta ng bayan at wala akong ideya kung ano ang balak ng binata. Jewelry shop ang pupuntahan natin, sir? Oo, maganda bang regalo ang singsing na may diamond? Naku, ito po. Napakaganda nito. Tiyak akong magugustuhan agad ito ng nobya mo. Hindi ko naman siya nobya, pisoperin ko ito sana sa kanya. Saka may balak kasi ako. Naku po, syempre naman sir. Ang ganda nito kaya paniguradong magugustuhan niya ito. Isukat mo nga. Pareho ba kami nasukat, sir? Medyo. Naku, sakto nga. Pwede na to. Bigla na namang nagbago ang panahon, kaya nasambit ko ang pangalan ni Argus. Sinong Argus? Wala po sir. Biglang sumama ang panahon. May bagyo siguro. Mukha nga, bilisan na nating umuwi. Babalik na sana kami sa kotse nang biglang napahawak si Sir Liam sa kanyang sentido, Sir Joseph. Alam ko may iniinda siya ngunit ayaw niya yung sabihin sa akin. Kinabukasan ay nakalimutan kong kaarawan ko na pala. Sa pagiging sanay ko kasing gawing kasuwalang araw ng kaarawan ko ay hindi ko na inalala pa ang petya. Ang daming handa naman ito. Salamat po Sir Liam. Ang totoo ay hindi po ako nagdadaos ng kaarawan. Alam ko, kaya gusto kong sa ika-21 kaarawan mo mapagandaan natin. Salamat po sir. May dinukot siyang kahon mula sa kanyang bulsa. Nagulat ako dahil iyon ang kahon na binili namin kahapon. Hindi may paliwanag na kaba ang aking nararamdaman. Happy birthday. Nakakatuwa naman. Para sa akin pala ito. Salamat po. Isusuot ko sa itong singsing. Peace offering ko to sa'yo. Saka sana payagan mo akong ligawan ka. Sir Liam? Okay lang po ba kayo? Katulong mo po ako. Hindi ako kalibel ninyo. Mamaya mapapalayas ako ni Don Hermano dahil sa ginagawa mo Basehan ba ang estado sa buhay sa isang tunay na pag-ibig? Hindi naman, hindi ba? Totoo ba ito? Totoo ito. Mahal na nga kita kaya payagan mo naman akong ligawan ka. Hindi ko mapigilang maiyak ng mga oras na yon, Sir Joseph. Sobrang tuwa ko. Hindi lang naging mabait si Liam sa akin, kundi minahal niya pa ako at aminado ako may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Nang malaman yun ni Argus ay dismayado siya. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? May pinagdaanan kasi yung tao nun. Naiintindihan ko yun, Argus. Paano na ako? Magkaibigan pa rin tayo. Paano kung mahal din kita? Sino sa amin ang pipiliin mo? Argus naman, di ba magkaibigan tayo? Saka magkaiba tayo ng katauhan. Immortal ka samantalang ako, tao lang. Magkaiba tayo ng ginagalawan. Pasensya na Argus, may lakad kami ngayon ni Liam. Mag-iingat ka, Helga. Salamat. Nagmamadali na ako sa aking mga hakbang. Ayoko may pinaghihintay. Hinay-hinay lang, baka mabuwal ka. Pasensya na Liam, kayo na ka pa ba naghihintay? Hindi naman. Saan ba tayo pupunta? Parang date na rin. Wow naman, kinikilig naman ako. Gusto kitang pasayain araw-araw, makabawi man lamang sa muling trato ko sa iyo noon. Kalimutan na natin yon, Liam. Naiintindihan kita sa panahong yon. Kaya alam kong napakaswerte ko sa iyo. Sabik na sana ako marating ang venue ng unang date na sana namin, Sir Joseph. Kaso'y biglang may masamang nangyari. Napakalakas ng ipo-ipo. Wala namang napabalitang sama ng panahon . Naku, paano yan? Naharangan pa ng malaking puno ang kalsada. Sobrang lakas naman ng hangin, pati malaking puno na tumba. Paano ba to? Hindi na tayo makakapunta sa ating pupuntahan.
Wala nang ibang daanan. Di bale, sa susunod na mga araw marami pa naman pagkakataon eh. Hindi ka ba nadismaya? Kahit hanggang dito lang basta kasama kita. Sa totoo lang, ang saya-saya ko kapag kasama kita. Pareho tayo ng nararamdaman, ganyan din ako. Ngumiti ito, ngunit biglang napahawak ng ulo at napangiwi ang muka. Bakit? Masakit pa ang ulo mo? Oo, bigla na lamang. Mabuti pa umuwi na tayo para mapainom kita ng gamot. Mabuti pa nga siguro, malas ng araw na to. Bumiyahe na lamang kami pabalik sa bahay Sir Joseph. Wala, hindi naaayon ng panahon. Napaka-weirdo talaga ng panahon ngayon. Akalain mo, sobrang init ng panahon tapos biglang may tornado. May ganun po talaga. Hayaan mo na, marami pa naman pagkakataon. Sa bagay, medyo masama rin ang pakiramdam ko ngayon. Naku, sana pala hindi na tayo tumuloy pa. Hindi ko rin alam, kanina naman maayos ako. Bigla na lamang parang naging mabigat ang aking pakiramdam. Masakit ang ulo ko ngayon. Kapain ko nga ang noo mo. Hays, may lagnat ka nga. Sana pala inalagaan na lang kita. Ayos lang ako, ano ka ba? Pagdating namin sa bahay ay inilalayan ko siya agad papunta sa kanyang kwarto. Kinuha ko siya ng mainit na makakain at pinainom ng gamot. Ngunit sa halip na gumaling tila lalong lumala ang naging karamdaman nito. Kung dalhin ka na lang kaya namin sa ospital, baka dengue na to kasi ilang linggo na itong lagnat mo hindi pa rin gumagaling. Sobra namang mag-alala itong mahal ko. Alam mo, kapag sinagot mo na ako, tiyak na gagaling na ako nito. Nakuha mo pang magbiro sa lagay na yan. Pumayag ka na lang na dalhin sa ospital bago pa lumalay ang karamdaman mo. Hindi ako nagbibiro. Hinihintay ko talaga na sagutin mo na ang matagal ko nang gustong malaman. Tungkol saan? Kung mahal mo ba ako kasi magbibigay sa akin yun ng dagdag na kalakasan. Basta kapag sinagot na kita, kapag tayong dalawa gagaling ka na kaagad. Oo, gagaling na agad ako nito. So, sinasagot mo na ako? Oo, tayo na. Masaya ka na ba? Talaga? Ang saya ko, mahal ko. Napakasaya ko rin, Liam, pero sana gumaling ka na rin. Magaling na ako. Bumangon siya't niyakap ako, Sir Joseph. Napakasaya ko ng araw na yon. Ang sarap magmahal. Walang kahalin tulad. Unang beses kong nagmahal. Ganon pala yon kasarap sa pakiramdam. Ngunit ang sinabi niyang gumaling na siya mas lalo pang lumala. Mahal, anong nangyari sa plato at kutsara? Bakit biglang nagkaroon ng buka? Kinakausap nila ako. Walang muka ang plato, hindi ka nila kinakausap. Sobrang taas na ng lagnat mo, kaya kung ako sa'yo, pumayag ka nang magpa-ospital. Natatakot ako para sa'yo, mahal. Gagaling din ito, mahal. Lagnat lang ito kaya huwag ka matakot. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Alam mo, unti-unting nagkakaroon ng rashes sa mga paa at mukha mo. Kaya kung maaari pumayag ka na, sa ospital na lang tayo magpagaling. Sige na nga, para hindi ka na nag-aalala pa. Ay salamat, mabuti naman kung ganon. Ngayon din, magpapahatid tayo kay Manong driver. Agad kaming bumiyahe patungong ospital sa pag-aakalang gagaling agad siya kapag naalagaan ng doktor. Ngunit sadyang may mga kahiwagaan at hindi kayang ipaliwanag at isa na roon ang karamdaman ni Liam. Sir Joseph, unti-unti siyang binalot ng rashes at tuwing hapon ay umaatake ang napakataas na lagnat. Kinakausap na rin niya ang mga nasa paligid, kagaya ng mga baso at kung anumang mga gamit. Gate niya na kinakausap siya ng mga ito. Yes po, ma'am. Nurse, hindi pa ba oras ng gamot niya kasi ang taas na ng lagnat niya, nagdedeliryo na siya. Ma'am, kakaturo ko lang po ng gamot niya sa lagnat. Mag-iisang oras pa lang, punasan niyo na lamang po ng malamig na bimpo. Kanina pa ako walang tigil sa pagpupunas, nurse. Hindi rin bumababa ang lagnat. Kaya nga po, ma'am. Sobra pong nakakapagtakang karamdaman ni Sir Liam. Hindi siya ordinaryong lagnat lamang. Ano pong ibig niyo sabihin, nurse? Sorry, ma'am. May pasyente po ako sa kabilang kwarto. Paalam na po. Pasensya na po. Kung naniniwala naman kayo sa albularyo, ma'am, subukan niyo pong maghanap. Iyon lang mga sinabi nito bago lumabas sa pinto. Tila baliwala yun sa akin.
Nakatingin lamang ako sa nakaratay na binata, Sir Joseph. Ano bang nangyayari sa iyo, Liam? Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Sabi mo kapag tayo nagagaling ka agad. Bakit parang baligtad? Mas lalo pang lumalala ang karamdaman mo. Malakas na pagsipol ng hangin ang kumuha sa aking atensyon. Alam ko na agad kung sino ang nasa paligid. Argus, alam kong ikaw yan. Magpakita ka. Nandito ako sa likuran mo. Ang tagal mong hindi nagparamdam. Baka pwede mo akong tulungan, parang awa mo na. Anong tulong? Baka pwede mong gamutin si Liam. Bakit ko gagawin yun sa taong umagaw sa babaeng minamahal ko? Ibig sabihin ikaw ang may pakana nito? Ang sama mo, Argus. Akala ko kaibigan kita. Akala ko mabuti kan nila lang. Bakit mo to nagawa kay Liam? Hindi ka niya kilala at lalong wala siyang atraso sa'yo. Anong wala? Inagaw ka niya sa akin. Ang atensyon mo at pagmamahal. Kaya hindi ko siya sasantuhin. Tama nga ang matandang nakasalumuha ko isang beses. Lalabas ang tunay ninyong ugali. Pag hindi nyo nakuwang nais ninyo, pasensya na, Argus. Ngunit hindi kita kayang mahalin. Si Liam, siya lamang ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Nagbabaga ang mga mata ni Argus sa galit, kaya naisip kong itaboy ito. Sa ngalan ng makapangyarihan na Ama. Matapos kong sambitin yun ay bigla na lamang may tumalsik na kung anong bagay. Mahal, ano bang nangyayari? Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabigat at hindi ko maintindihan, sobrang sakit ng ulo ko. Parang binabare na sa loob. Kasalanan ko to. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan, Liam. Gagaling ka kaagad. Biglang may kumatok sa pintuan kaya napatayo ako. Sandali lang po. Liam, may dalaw ka yata. Pagbukas ng pinto ay bumungad ang aking kasamang si Ate Lilay at ang Don. Helga, kumusta kayo rito? Kamusta si Sir Liam? Ate Lilay, Don Hermano, magandang gabi po. Mabuti at nakadalaw kayo. Magandang gabi naman, kamusta kayo rito ni Liam? Kumusta ang apo ko? Ani kayo, malapit kay Liam. Tiyak kong matutuwa siya. Kung tungkol naman sa kalagayan niya, ikinalulungkot ko po, Don Hermano. Hindi ko alam kung bakit walang talabang mga gamot sa kanya. Gayong normal naman ang lahat ng kanyang mga laboratorio. Bakit ganon? Don Hermano, naniniwala po ba kayo sa mga engkanto? Sa tingin mo ba'y may kinalaman ng mga elemento rito? Opo, Don Hermano. Tiyak po ako. Kung ganyan ay kailangan nating maghanap ng albularyo. Kailangan maipagamot ang aking apo. Nabuhayan ako ng loob, Sir Joseph. Tiyak kasi akong si Argus ang nasa likod ng lahat ng pagsubok sa aming buhay. Saktong iniwanan ko sa kanila si Liam upang makabili ng aming makain nang makasalubong ko si Lolo Hugo. Ang dating nakasalubong ko din noong unang nasa ospital si Liam. Lolo Hugo, ikaw nga. Naalala niyo pa rin po ba ako? Pasensya na, pero saan nga ba kita nakita? Dito lang din ho, Lolo. Nagkasalubong ho tayo. Yung nakita mo na may kasama akong engkanto. Hindi ko na maalala pa, Ineng. Ako po si Helga, Lolo. Naalala niyo po ba? At kung maaari sana, gusto ko sanang humingi ng tulong. Alam kong isa kayong albularyo. Tama, naalala ko na. Ikaw nga yun. Siya pa rin ba yung pasyente nyo? Opo, Lolo. Noon pa man ay alam kong kagagawan niya ng engkanto ang nangyayari sa kanya. Huwag kang mag-alala, tutulong ako kung may maitutulong ako. Kaya nga ako nandito araw-araw dahil marami dito sa ospital na ito na ang karamdaman ay hindi normal kundi kagagawan ng elemento ay kagagawan ng tao. Araw-araw ka narito sa ospital, Lolo? Oo, dahil iyon ang mission ko bilang putian. Halika, pupuntahan natin ang pasyente nyo. Salamat po, Lolo. Halika na po. Agad ko siyang dinala sa silid na kinaroroonan ni Liam. Don Hermano, may kasama po akong makakatulong sa atin. Ay, magandang gabi. Nandito ako para tulungan kayo sa inyong problema. Tignan ko lamang ang kalagayan ng inyong apo, Don Hermano. Magandang araw naman. Paano ba namin malalaman na isa kang tunay na albularyo? Tanong naman ni Don Hermano.
Kasama ko ang aking gabay, isang kaluluwa ng babaylan na ang misyon ay bumawi sa kanyang pagkakamali noong siya nabubuhay pa. Nandito siya sa tabi ko. Tugon naman ni Lolo Hugo. Huwag niyo naman kaming biruin ng ganyan, Lolo. Ay hindi ako nagbibiro, nasa tabi ko siya ngayon at alam niya na isang engkanto ang may kagagawan nito. Isang engkanto na umibig kay Helga at ang gusto'y mawala sa buhay niyang karibal sa pag-ibig nito. Ipaliwanag mo ito, Helga. Totoo bang nakipagrelasyon ka sa aking apo? Opo, Don Hermano, pero mahal ko po si Liam. Naging totoo po ako sa kanya. Nagmamahalan po kami at alam ng Diyos yon. Yung langis na dala ko umapaw sa bote. Ibig sabihin ay nandito lamang ang elementong yon nakamasid. Palayasin mo ngay elementong yan ngayon, Lolo Hugo. Ngayon din. Lalayas siya kasama ng ibinigay niyang sakit sa apo mo. Kaya huwag kang magmadali dahil lahat ng bagay ay hindi nadadaan sa madalian. Inilatag agad ng matanda ang kanyang bitbit na mga gamit para sa gagawing ritual. Suot din niya ang kanyang mga anting-anting na proteksyon sa sarili. Bago nito ginawa ang ritual ay pinahawak kami ng asin sa magkabilaang palad. Yun ay upang walang kahit na isa sa amin ang madadali ni Argus. Sinimulan nito ang ritual at ilang sandali pa'y bigla na lamang lumindol. Lumakas ang hangin sa loob ng kwartong yon. Naglaglaga ng mga kung ano-anong mga bagay na nakapatong sa mesa at nakasabit sa pader. Ate Lilay, hawakan mong maigi ang wheelchair ni Don Hermano. Huwag kayong matakot. Mamaya'y manghihina din ang engkantong yon. Hindi nakakayanin ang kapangyarihan na kaloob ng Diyos. Isa lamang siyang nilalang na nilaglag ng langit dahil sa pagiging makasarili. Sambit ni Lolo Hugo. Ano pang hinihintay mo? Paslangin mo na lang. Sambit naman ni Don Hermano. Isa siyang immortal. Manghihina siya hanggang sa maikulong natin siya sa isang bote. Ngunit hindi siya natin kailanman mapapaslang. Humanda siya sa akin. Lalagyan ko ng bomba ang bote. Tignan natin kung hindi siya mapulbos. Posible siya makalaya kapag pasasabugin mo yon, Don Hermano. Isipin mong kaya nilang buuin ang kanilang mga sarili kapag nakalabas na ang usok. Kaya huwag kayong magpapadala sa galit ninyo. Tama po ang sinabi niya, Don Hermano. Posible pa siyang maging palaboy-laboy at makapang-abuso muli kung makakalabas ng bote. Nakakagigil kasi, Lilay. Sinimulan ko na ang ritual, huwag kayong magbiro. Magseryoso kayo. May inusal itong kung anong bagay at ilang sandali pa'y biglang malakas ang hangin na paikot-ikot sa loob ng kwarto. Umalis ka at dalhin mo ang sakit na ibinigay mo sa taong nakaratay na ito. Sundin mo dahil kung hindi ay buong pamilya mo ay hindi ko titigilan. Ibibilanggo ko kayo sa kailaliman ng lupa. Biglang kumidlat ng malakas at kasunod ay ang malakas na pagkulog. Huwag niyo akong takutin. Kahit buong pamilya niyo ang aking maging kalaban ay hindi ako natatakot. Gumawa ito ng ritual sa ang anting-anting nitong puting damit. Markado iyon ng mga sagrado at makapangyarihang Latin. Hinipon ni Lolo Hugo ang noo ni Liam pagkatapos ay hinipan ng 7 beses ang ulo nito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagising na si Liam. Nagtaka siya kung bakit marami kaming naroon at may kasama kaming estrangherong matanda. Sino siya? Anong nangyayari dito? Siya si Lolo Hugo at siya ang tumulong sa iyo para gumaling ka. Tuluyan nang lumayas ang elementong may kagagawa ng sakit mo. Kumusta na ang pakiramdam mo, Apo? Mabuti na po, Lolo. Hindi na nangangati ang katawan ko. Hindi na rin masakit ang aking ulo. Mabuti naman kung ganon, mag-usap tayo pagdating sa mansyon. Tungkol po saan, Lolo? Tungkol sa inyo ni Helga. Lolo, hayaan mo na kami ni Helga. Hindi na kami mga bata. Halika na, Lilay, umuwi na nga tayo. Mauna na kami, Helga. Magaling na rin naman si Boss Liam. Magkita na lamang tayo sa mansyon. Paalam ni Lilay, ang aking kasamahang kasambahay sa mansyon. Saka nyo na lamang pag-usapan ng bagay na yan. Uunahin natin ang ritual na ito para tuluyan ang lumayo sa katawan ni Liam ang sakit
na ibinigay ng engkanto. Sige po lolo, umpisahan na po natin. Matapos niyang sindihin ng 7 kandila ay gumawa ito ng ritual. Alam kong lumalaban si Argos Sir Joseph. Hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang kanyang amatina. Dahil doon ay napatunayan ko na mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Walang makakatalo dahil pangalan pa lamang niya. Talsikan na ang mga ito at biglang tumahimik ang buong paligid. Mahabang sagradong Latin ang inusal ni Lolo Hugo. Suot niya ang kanyang damit. Bilang putian na puno ng mga nakasulat na sagradong Latin. Hawak ang maliit na libreta ay inusal niya ang mga panalangin pangontra sa sakit na kagagawan ng mga elemento. Mahabang sandali ng paggawa nito ng ritual bago ito umihip sa palad at tumayo sa lugar kung saan ito ginawa ang ritual. Magaling na siya, hindi na rin makakalapit pa sa kanyang engkanto. Salamat po Lolo Hugo. Narinig mo yun Liam, hindi na siya makakalapit pa sa'yo kaya hindi ka na niya mabibigyan muli ng sakit. Salamat sa tulong mo, mahal. O siya, hindi na rin ako magtatagal dahil marami pang nangangailangan ng aking tulong. Salamat pong muli Lolo, mag-iingat po kayo. Hahanapin ko ang tirahan mo Lolo, asahan mo yan. Masaya na ako nakakatulong. Salamat pong muli Lolo, ihahatid na kita sa labas. Walang anuman. Nang mayatid ko ang matanday, nagpasalamat ako muli sa kanya. Walang katapusang pasasalamat dahil sa wakas ay wala na ang sakit ni Liam. Salamat mahal, kung hindi mo nahanap si Lolo Hugo tiyak na nakaratay pa rin ako. May kailangan kang malaman Liam. Ano yun? Makikinig ako. Kilala ko ang engkantong nang haabuso sa'yo at ako ang dahilan kung bakit siya galit sa'yo, kung bakit kanya binigyan ng sakit. Anong ibig mo sabihin? Ipaliwanag mo nga. Hindi mo kaya ako pagagalitan at kamuhian? Malawak ang pangunawa ko mahal, hanggat may pangyayari na kailangan ng pag-intindi yung maiintindihan ko. Sabihin mo sa akin ng walang pag-aalinlangan. Kilala ko ang engkantong umabuso sa'yo dahil siya ang kaibigan ko noon. Siya si Argos. Hindi lang kaibigan ng gusto niyang kanyang pamilya dahil gusto nilang maging reyna ako ng kanilang kaharian. Hindi ko kaya, hindi ko matanggap, kaya ikaw ang kanilang sinisisi. Siya ba yung Argos na minsang narinig ko sa'yo? Oo, simula pagkabata ay magkaibigan kami kaso bigla niya akong inibig at ayoko dahil magkaiba kami ng pagkatao. Dahil doon ay lumayo ako sa kanya. Masyadong magkaiba ang aming pagkatao. Na taong minahal kita at hindi ko inaasahang mamahalin mo rin ako ng ganito. Huwag kang matakot. Hindi sila magiging banta sa ating relasyon. Si Lolo Hermano, siya ang kausapin natin. Kailangan nating makuha ang kanyang basbas. Kaya nga paano kung palayasin na ako ng Don? Ano ka ba? Huwag mo isipin yan. Mabait si Lolo. Kailangan lang natin patunayan sa kanya na mahal natin ang isa't isa. Sabi mo yan ha? Oo nga. Kaya huwag ka na mag-alala pa. Inasikaso ko agad ang bayarin. Pagkatapos ay umuwi na kami ng asyenda. Doon ay naghihintay sa amin si Don Hermano. Gaya ng kinakatakutan ko'y gusto niyang ilayo sa akin si Liam. Kaya pilit niya itong pinababalik ng Amerika. Dito ko nahanap ang babaeng mahal ko at mahal ako Lolo. Akala ko maintindihan niyo yon. Ilang taon ako nalugmok dahil sa panluloko sa akin ng babae. Ngayong nahanap ko ng babaeng pilit na nagpahilom ng sugat ng aking puso. Ilalayo mo naman ako sa kanya. Anong iisipin ng mga taong malapit sa atin? Ang kaisa-isang tagapagmana ng asyenda. Mag-aasawa lamang ng hamak na katulong. Ganyan kayo mang maliit na mga tauhan niyo Lolo. Ang taas pa naman ang tingin ko sa inyo. Nakikita mo si Helga. Isa siyang marangal na babae. Pinangangalagaan ko lamang ang ating pangalan at reputasyon. Mahirap bang intindihin yon, Liam? Minsan na kayo nagmahal Lolo Hermano, kaya tiyak ako maiintindihan mo kung aalis ako kasama si Helga. Wala akong pakialam sa yaman, hindi ko kailangan ng mana. Masaya na ako na magkasama kami ni Helga sa hirap man at sa ginhawa. Sandali apo, pag-usapan natin to. Sige. Kung gusto mo talaga'y magpapakasal na kayo ni Helga, hindi na ako magiging tutol pa. Talaga Lolo, salamat po.
Sobrang tuwa namin ni Liam nang biglang basbas ni Don Hermano ang aming pag-iibigan. Agad na inasikaso ni Liam ang aming kasal. Wala siyang sinayang na sandali dahil sabik na rin siya na matawag akong asawa. Sobrang bilis ng araw at hindi ko na malayang iyon na pala ang araw ng kasal namin. Imbitado si Lolo Hugo na para sa amin ay may malaking papel sa aming buhay. Isang matandang albularyong antingero na walang ibang hangad kundi ang tumulong sa kapwa. Sa simbahan ay maririnig ang tunog ng kampana. Ilang sandali pa'y pinatugtog din ng musikang Ave Maria. Pagdating ng kotse ay sinalubong ako ni Ate Lilay at pinagbuksan ng pinto. Ang ganda naman talaga ng bride na ari ay. Halika na, lumabas ka na riyan sa loob ng kotse. Kanina pa naghihintay ang magiging asawa mo sa harap ng altar. Ang saya ko, Ate Lilay, para akong nasa isang fairy tale movie. Ako din, napakaswerte mo talagang babae ka. Paano kasi ang bait-bait mo kaya pinagpapala ka ng gusto. Sir Joseph, bigla na lamang binagyo ang mismong araw ng kasal namin. Halos liparin na rin ako ng hangin. Argos, tigilan mo na kami. Ikakasal na kami ni Liam at hindi ka magtatagumpay sa gagawin mong panggugulo. Kung hindi ka magiging sa akin, mas mabuti pang mawala ka. Anong gagawin mo sa akin? Papaslangin mo ba ako? Ayos lang pero sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya habang buhay. Habang nagbabangayan kami ni Argos, ay nagsimulang umusal ng Latin si Lolo Hugo. Estes Domino Curso! Biglang tumila ang ulan. Tumigil rin ang kulog at kidlat. Sa pagkakataong yun ay ginamit na ni Lolo Hugo ang kanyang anting-anting putian. Suot nito ang puting damit na may nakasulat na mga sagradong Latin. Mahabang usal pa ng Latin at tuluyan nang naging tahimik ang lahat. Lolo Hugo, salamat at dumating ka sa aming kasal. Siyempre, kayo pa ba ni Leia may tatanggihan ko? Halika na, tuloy na tuloy ang kasalang ito. Pagkatapos ng inyong kasal ay isasara na natin ang lagusan ng mga engkanto nang sa ganoon ay hindi na sila makapang-abuso pa sa mga tao. Masaya ako naglalakad sa pulang karpet. Naging emosyonal ako, Sir Joseph. Hindi ko inaasahan na malaperitel ang buhay ko ngayon. Pagkatapos ng aming kasal ay napag-usapan naming buong pamilya na bumalik na sa Amerika. Kasama si Lolo Hermano, ibinenta namin lahat ng ari-arian sa Pilipinas upang tuluyan ng mamuhay ng tahimik at wala nang alalahanin pang pag-aari sa Pilipinas. Doon ay nagkaroon kami ng kambal na anak ni Liam na siyang nagbigay ng kulay at kukumpleto sa aming isang tunay na masayang buong pamilya. Hindi yaman ang nagbibigay ligaya sa amin, kundi ang tunay na pagmamahalan na biniyayaan ng magaganda at gwapong supling. Hindi lahat ng nakilala ng masungit ay masama ang ugali at hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay mabuti. Sir Joseph, maraming salamat sa iyong pagbibigay buhay sa kwento ng aking buhay. Pagpalain kayo at ang lahat ng bumubuo ng himpilan na ito. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat. Yun, isa na naman pong napakagandang kwento ni Helga at tungkol na naman po ito sa engkanto. Para sa akin, ang napulot kong moral lesson sa kwentong ito yung tulad nga ng sinabi niya sa bandang huli na hindi lahat ng mga mababait sa umpisa ay mababait talaga at hindi lahat ng mga masusungit na nakilala mo ay masama ang ugali. Para sa akin, totoo talaga ito. Based on my experience talaga, sobrang totoo nito. Yun lamang po. Kayo, anong masasabi niyo sa kwentong ito? Babasahin po natin yan sa comment section. Yun lamang po. Maraming salamat.